to sing. Help us to praise. Father, all glorious, o'er all victorious, come and reign over us, Ancient of Days. Come now, incarnate Word, gird on thy mighty sword, our prayer attend. Come and thy people bless, and give thy word success. Spirit of holiness, on us descend. O Lord our God, to thee the highest praises be, hence evermore. Thy sovereign majesty may we in glory see, and to eternity love and adore. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God over all and blessed eternally. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the crystal sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who was and are and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God over all and blessed eternally. Beyond the sunset, oh blissful morning, when with our Savior heaven is begun, earth's toiling ended, oh glorious dawning. Beyond the sunset, when day is done, beyond the sunset, no clouds will gather, no
storms will threaten, no fears at all. O day of gladness, O day unending, beyond the sunset, eternal joy. Beyond the sunset, a hand will guide me to God the Father, whom I adore. His glorious presence, His words of welcome, will be my portion on that fair shore. Beyond the sunset, oh glad reunion with our dear loved ones who've gone before. In that fair homeland, we'll know no parting. Beyond the sunset, forevermore. Magandang gabi mga kapatid. At tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa karagdagan po ng buhay na ginawat sa atin sa araw na ito at sa lahat ng mga mabuting bagay na ating nagawa sa araw na ito. Ako po ay lingkod si kapatid na Lourdes Salunga, ang mga po sa Angeles City Southside Church of Christ. Ang aming pong panambahan ay matatagpuan sa Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Malapit po sa paning sa Butong Pakuan. Malapit rin po sa SM de la Bastagan. Sa ating pong mga kaigsuonan, na naayong gabi sa iyong tanan maigsoon, sa ating mga kakabsat, na ibang garabi katakayo amin kakabsat, sa ating mga katugangan, Diyos marahay na banggi sa Indugabos, at sa ating pong mga kapatid, kaibigan sa may Pangasinan, Masanto sa Labi, at sa kayon, amin. Sa ating mga kapatid dyan sa may San Jose Romblon, Carabao Island, mayan nga gabi sa tanan. At galing po sa amin dito sa lugar po ng mga Kapampangan, may pabingi kekongan. Kung kayo po taga Indonesia, salamat malam. At kung kayo po taga Malaysia, salamat patang. So ngayon po tayo po ay magsisimula na po sa ating pangangal po sa gabing ito. At ang ating papaksain sa gabing ito po ay actually ay galing sa Old Testament. Ito po yung kasaysayan ni Uza. Uza po ay isang lahi po na galing sa lahi ni Judah at siya po ay pinatay ng Diyos. Yun po ang ating bibigyan pansin sa gabing ito. Bakit siya pinatay ng Diyos? Itong taong ito, ang pangalan po ay Uza na po. Bakit siya pinatay ng Diyos? Yun po ang ating bibigyan pansin po sa gabing ito. Bakit siya pinatay ng Diyos? Ito po ay kasaysayan po sa Old Testament. Ang makikita natin dito, ang bansang Israel, sila po ay dinadala po nila yung Ark of the Covenant. Ano po? Mula po sa isang lugar, patungo po sa lugar sa Jerusalem. Actually, ang magiging kasaysayan po ng ating pag-aaralan po sa gabing ito. Magkaroon lang po tayo ng ayaw gumalaw nitong ating ayan. So ito pong kasaysayan po ito ay galing sa Old Testament, ating babasahin. Dito po sa pangalang Samuel, 2 Samuel, chapter 6, ano po, itong ating mababasa. 2 Samuel, chapter 6. Naayos ko lang po mga kapatid, sandali lang. Ayan.
Ganyan. Ito po ay basahin natin. Naayos ko na po. Dito po sa pangalang Samuel, chapter 6, magsimula tayo sa unang talata hanggang sa ikasampu. Ano po? Ito ang ating mababasa. Muling tinipon ni David ang lahat ng piling lalaki sa Israel na 30,000. Si David at ang buong bayan kasama niya ay umalis mula sa Baale, Juda, upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos na tinatawag sa pangalan ng Panginoon na nakaupo sa mga kerubin. Sa kanilang inilagay ang kaban ng Diyos sa isang bagong karwahe at kailang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Buron. Sina Uza at Ahio na mga anak ni Abinadab ang siyang nagpatakbo ng bagong karwahe. Nagkinararoonan ng kaban ng Diyos. At si Ahio ay nauna sa kaban, si David at ang buong sangbahayan ni Israel ay nagsasaya sa harap ng Panginoon ng kailang buong lakas na may mga awitan, mga alpa, mga salteryo, mga pandereta, mga kastaneta at na mga pompyang. Nang sila'y dumating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at tinawakan ito sapagkat ang mga bakay natalisod. Ang gat ng Panginoon ay naningas labang kay Uza at pinatay siya roon ng Diyos sapagkat tumawak siya sa kaban, namatay siya doon sa tabi ng kaban ng Diyos. Yung po ating mababasang kasaysayan po rito. Ano po? So in other words, tinatransport po nila yung kaban ng tipan mula nga po sa Baale, Juda, patungo sa siyudad ni David, eventually sa Jerusalem. Pero nung sila'y dumating sa tinatawag na giikan ni Nakon, ay biglang natalisod yung mga baka at mauhulog yung kaban ng tipan at hindi pang mahulog, tinawakan ni Uza at siya'y pinatay ng Diyos. So makikita natin katanungan po rito mga kapatid, bakit siya pinatay ng Diyos? Yun po ang ating gustong pag-aralan po sa ating pag-aaral. Bakit siya pinatay ng Diyos? Ito yung po ang magandang tingnan po natin sa kasaysayan nito ni Uza. Bakit siya pinatay ng Diyos? Sapagkat ang kanyang layunin po ay hindi naman masama. Mayroon siyang mabuting motibo. Ano po yung motibo niya? Ayaw niya mahulog yung kaban ng tipan sa lupa. Ito ay isang banal na bagay at ayaw mahulog ni Uza yung kaban ng tipan sa lupa. Pero bakit hindi nagalak ang Diyos? God was not pleased. Hindi siya natuwa. Kaya nga siya pinatay ng Diyos. Samantalang kung sa ating titingnan sa kaisipan ng tao, wala namang masama doon sapagkat nauhulog yung kaban ng tipan. Kailangan itong huwag mahulog kaya inhawakan ni Uza. Anong masama doon? Pero siya pinatay ng Diyos. So ito pong isang punto na gusto nating bigyang pansin sa ating pag-aaral. Bakit siya pinatay ng Diyos? Ano yung kasalanan ni Uza? Dito natin magbibigyan diin, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Diyos hindi siya nagagalak kapag ginagawa natin ang ating sariling kaisipan. Kapag tayo gumagawa ng sariling paraan at hindi ang paraan ng Diyos. Pagka ganun po ay hindi siya nagagalak. Kaya pinatay niya si Uza. Sapagkat ang katotohanan, mga kapatid, mayroong paraan kung paano itinatransport yung Ark of the Covenant. There is a scriptural way of transporting the Ark. Yun po makikita natin dito. Ngayon, doon sa kasaysayan natin tinignan, ang Ark po ay kanilang itinatransport. Paano ang sinabi ng Diyos? Kung dahil po makikita natin noong unang panahon na sila'y galing sa Ehipto, sila naglakbay sa ilang, papunta sa lupain ng Kanaan. At mayroon tinatawag na tabernakulo ng kapisan. Yun po isang tent. So ito yung palipat-lipat. So kinakailangan pag lumipat yung tabernakulo ng kapisan, ililipat din ang mga banal na bagay na nandoon. So kasama na po doon ang Ark of the Covenant.
So ano ang kautusan ng Diyos hinggil po sa paglalakbay ng covenant? Paano ito itatransport? Paano po ito ililipat mula sa isang lugar patungo sa lugar na kailang pupuntahan? Ito po ay binigyan ng batas ng Diyos. Tignan po natin, doon sa ginawa ni David, sila'y gawa ng isang cart. Yun po, sila po'y gawa ng isang cart. Ano po, hindi yun ang kagustuhan ng Diyos. Meron siya, ibang kailang ginawa, siya gawa ng isang bagong cart. Kanya. Ginaya po nila yung paraan ng mga Pilistino ng kanilang agawin ng Ark of the Covenant, ito'y nilagay siya isang cart. Pero dito po sa sinasabi ng kautusan ni Moises, hindi yun ang tamang paraan ng paglilipat ng kaban ng tipa. Dito sa Exodus chapter 25 verse 12, ito po mababasa natin sa kautusan ni Moises. Bubuo ka ng 4 na argolyang ginto para ilagay mo sa 4 na paan yun. 2 argolya sa isang tagiliran yun, at 2 argolya sa kabilang tagiliran yon. Gagawa ka ng mga pasanangyari sa kahoy na akasya at yung babalutin ng ginto. Yung isusukot ng mga pasanan sa mga argolya na nasa katagiliran ng kaban upang mabuhat ang kaban sa pamamagitan ng mga ito. Ang mga pasanan ay mananatili sa loob ng mga argolya sa kaban, hindi aalisin doon ang mga ito. Dito po sa English, you shall cast 4 rings of gold for it, and put them in its 4 corners. 2 rings shall be on one side, and 2 rings on the other side. And you shall make poles of acacia wood, and overlay them with gold. You shall put the poles into the rings on the sides of the ark, that the ark may be carried by them. The poles shall be the rings of the ark, they shall not be taken from it. And you shall put into the ark the testimony which I will give you. So, ibig sabihin, meron pong parang ring sa side ng Ark of the Covenant, ay ipapasok mo doon ng parabagang poles na gawa ng akasya na binalutan ng ginto. Yun ang paraan ng pagbubuhat ng Ark of the Covenant. So in other words, mali ang ginawa ni David na sila gawa ng isang cart. Yun ang kailang ginawa, gawa sila ng isang cart. Ano po? Upang doon dalhin yung Ark of the Covenant. Hindi yun ang pinag-uutos ng Panginoon. So doon sa unang step na ginawa po ni David, sila ay nagkasala na sa Diyos. Mga kapatid, sapagkat sila ay gawa ng isang cart. Instead na ito'y dalhin nila ayon sa sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, gawa sila ng isang cart. Para bagang isang, kumbaga sa hindi natin kung ano Tagalog ng cart, ano po. Basta gumawa sila ng cart, doon nila ipinatong yung kaban ng Diyos. Kaya nung po'y karwahe, gumawa sila ng karwahe, at doon nila din kinabit yung ark para ito'y kanilang ma-transport. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi pa magitan ng cart. Ibig sabihin, merong 4 na rings sa tagiliran ang Ark of the Covenant. 2 sa kaliwa, 2 sa kanan, at papasok mo doon yung poles na gawa na akasya na binalutan ng ginto, at doon papasanin sa balikat ng mga Levita ang Ark of the Covenant. At ito po ay binigay, ang responsibilidad na yon ay binigay sa mga anak ni Kohath. Dito po sa Numbers chapter 7 verse 9. But to the sons of Kohath he gave none, because theirs was the service of the holy things, which they carried on their shoulders. Sulit sa mga ni Kohath ay wala siyang ibinigay sapagkat iniatas sa kailang pangangalaga sa mga banal na bagay na kailang pasanin sa kailang mga balikat. So yun po ang paraan ng pagta-transport ng Ark of the Covenant. Ito ibubuhatin sa balikat ng mga anak ni Kohath. Sila lang. Pero pasinin natin, ang nag-transport doon sa Ark sa pamamagitan ng karwa ay hindi mga anak ni Kohath. Hindi nga mga Levita yun. Ito sila'y lahi ni Judah. Manapay dahil ito po isang banal na bagay, ito po itatakpan ng tolda na gawa po ng balat ng mga kambing. Dito po sa Bilang, ika-4 na kabanata, ika-4 hanggang sa ika-6. Ito ang paglilingkod ng anak ni Kohath sa toldang tipanan sa mga bagay na kabanal-banalan.
Kapag ang kampo ay susulong na, dahil palipat-lipat sila papasok si Aaron sa loob at ang kanyang mga anak, at kailang ibababa ang lambong ng tabing at kailang tatakpan niyo ng kaban ng patutungo. Kailang ilalagay sa ibabaw ng isang takip na balat ng kambing at kailang lalatagan ng ibabaw ng isang telang asul at kailang ilalagay ang mga pasanan niyo. So, dahil ito po isang banal na bagay, ito'y tatakpan nila ng tolda na gawa ng balat ng kambing. Ganyan. Diba natin, yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, ng kausa ni Moises, kung paano po itatransport ang kaban ng tipan. At hindi ito pwedeng hawakan. Kahit ang mga Levita, hindi nila pwedeng hawakan yung Ark of the Covenant. Dito po sa Numbers chapter 4 verse 15. And when Aaron and his sons have finished covering the sanctuary and all the furnishings of the sanctuary, when the camp is set to go, then the sons of Kohath shall come to carry them, but they shall not touch any holy thing, lest they die. Sa Tagalog, kapag tapos ng takpan ni Aaron at ang kanyang mga anak, ang lahat ng mga kasangkapan ng sanktuaryo, kasama doon ang kaban ng tipan, Ark of the Covenant, habang sumusulo ang kampo, lalapit ang mga anak ni Kohath upang kailang buhatin yon. Subalit huwag nilang iipuin ang mga banal na bagay upang hindi sila mamamatay. Ang mga bagay nito sa tulad ng tipanan ng papasanin ng mga anak ni Kohath. So yun ang tamang paraan para mailipat mo ang Ark of the Covenant mula sa isang lugar patungo sa kailang pupuntahan. Hindi sa pamamagitan ng isang karwahe mo itatransport yung kaban ng tipan katulad ng ginawa ni Haring David. So in other words, si David ang kanyang mga kasamahan, hindi sila sumunod sa panutuntunan ng Diyos. Makikita na punto ng mga aral na ating matututunan sa kasaysayan na ito. Si David at ang kanyang mga kasama, hindi na sinunod ang ipinag-uutos ng Diyos kung paano mo ililipat o itatransport yung Ark of the Covenant o yung kaban ng tipan. Nung nagkamali sila sa una, kaya nga namatay si Usa, sa pangalawang pagkakataon, ginawa nila yung tama. Dito po sa 1 Chronicles chapter 15 verse 12. So dalawang beses silang tinransport o inattempt na transport yung Ark of the Covenant. Sa 1 Chronicles chapter 15 verse 12 to 13, he said to them, "You are heads of the fathers' houses of the Levites. Sanctify yourselves, you and your brethren, that you may bring up the ark of the Lord God of Israel to the place I prepared for it. For because you did not do it the first time, the Lord our God broke out against us, because we did not consult Him about the proper order." Hindi sila natagumpay doon sa unang pagkakataon dahil hindi sila sumangguni sa Diyos kanya. So, sa tamang paraan na gawin nila yung paglilipat ng kaban ng tipan. Kung papasinin po natin ito, sa kaisipan ng tao, wala mang kwenta ito. Bakit? Paglilipat lang naman transport. Kung paano mo itatransport, basta mailipat mo lang. Yun ang ating kaisipan. Pero sa kaisipan ng Diyos, meron siyang kaparaanan. So, sa unang pagkakataon na ito'y kailang ginawa, hindi nila sinunod ang kaparaanan ng Diyos. Kaya namatay si Usa. Kaya siya pinatay ng Diyos. Dahil bawal mong hawakan yung kaban ng tipan. Pag ginawa ka mo yan, automatically kayo mamamatay. Kahit nga yung mga Levita, tulad ng ating binasa, hindi mo siya pwedeng hawakan. Kahit Levita ka na, hindi mo pa rin pwedeng hawakan yan, mamamatay ka. Sapagkat ng isang banal na bagay. Pinakikita ng Diyos ang kahalagahan, kabanalan ng mga bagay na ito. Pero nung gawin nilang tama, gawin nila yung tamang paraan, ayon siya pinag-uutos ng Diyos, sila nagtagumpay. At ang Diyos ay nagalak. Basahin na sa 1 Chronicles chapter 15, 14 to 15. So the priests and the Levites sanctified themselves to bring up the ark of the Lord of Israel, and the children of the Levites bore the ark of God on their shoulders by its poles, as Moses had commanded according to the word of the Lord. So sila nagtagumpay. Kahit hindi binabagit rito kung anong Levita yung mga yon, ito yung mga anak ni Kohath. So ito yung nailipat nila. Nailipat nila maayos at natagumpay na sila sumunod sa kautusan ng Diyos
ay sa tamang paraan ay iti maililipat. So makikita ninyo, hindi maaari na tayo po ay maging magagalak ang Diyos sa atin kung hindi tayo susunod sa kanyang mga bagay na ipinag-uutos. Gaano man kaganda ang ating motibo, layunin ng ating paggawa, hindi magagalak ang Diyos. So yun ang makikita nating isang aral na kung saan makikita natin hindi nagalak ang Diyos. God is not pleased when we do things not according to His authority, regardless of motive. Kahit maganda pang ating layunin sa isang bagay na ating ginagawa. Kung ito isang bagay na walang kapamahalaan o otoridad ang Panginoon, hindi nagagalak ang Diyos. Pasinin natin, ang hindi sinasabi nating mabuting motibo, yun ay mabuting motibo sa ating paningin bilang mga tao. Not necessarily, ito ay mabuti sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, may mga bagay na mabuti para sa atin bilang mga tao, pero hindi mabuti para sa Diyos. Ano bang masamang iligtas ni Uza yung kaba ng tipan dahil ito'y nahuhulog? Wala. Pero sa kaisipan ng Diyos, yung ginawa ni Uza ay isang karamal-dumal na kasalanan na kailangan siyang patayin. So, tingnan po natin. Hindi ibig sabihin ng isang bagay ay nakikita nating mabuti, ay mabuti sa Diyos. That's fundamental sa ating pagsunod sa Diyos. Ang mabuti sa Diyos ay mga bagay lamang na kanyang ipinag-uutos. Kaya nga po dito sa Efeso chapter 2, sinasabi na tayo po'y tinakdang lumakad sa mabubuting bagay. Basahin natin. Ano yung mabubuting bagay na sinasabi doon? Ito ba yung mabubuting bagay sa ating paningin? O ito yung kalooban ng Diyos? Dito po sa Efeso chapter 2. Dito po sa verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ano yung good works? Hindi mga bagay na mabuti sa ating paningin, kundi ang kalooban ng Diyos. In other words, yung kalooban lamang ng Diyos ang mabuti. Hindi ang ating kalooban, not necessarily. Kung ang ating kalooban ay katulad ng kalooban ng Diyos, yun ay mabuti. Pero paano kung iba? Sabi nga natin, may mabuti sa atin, hindi mabuti sa Diyos. So yung nangyari, hindi nagalak ang Diyos kay Uza, kaya siya pinatay. Hindi ang ating batayan. It's not our standard. It is the standard of God. Dapat ang otoridad ng Diyos ang nasusunod, hindi ang ating sariling kalooban. Actually, itong bagay na ito, hindi lang natin makikita sa kasaysayan ni Uza. Ito na po yung makikita natin sa kasaysayan ni Saul. Lang sinabi ng Diyos, patayin ninyo ang lahat ng mga taga-Melisita. Pero hindi nila pinatay. Itinirin nila si Agag na kanilang hari ng mga Melisita. At yung mga mabubuting hayop ay kanilang itinira. Para saan? Para ito iahin sa Gilgal. Sabi niya Saul kay Samuel, mabuti kailang layon eh. Hindi man nila itinira yung mga hayop para kainin nila eh. It's not for their selfish interest. Yung kailang motive is to offer them to the Lord. Iyahin nila sa Panginoon sa lupain ng Gilgal. Natuwa bang Diyos? Mabuting motibo yon sa paningin ni Saul at ng bayan. Natuwa bang Diyos? Nagalak bang Diyos? Was God pleased? Hindi. Tingnan niyo salita dito. Kaya inalis nga si Saul bilang hari dahil sa kanyang katigasan ng kanyang uno. Basahin natin. So 1 Samuel chapter 15 verse 22. So Samuel said, as the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Hindi masamang magain, pero may takdang panahon at paraan ng pag-ahin sa Diyos. Hindi sa panahon na yun. As in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is a sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Bakit tatanggal si Saul bilang hari? Dahil nagkasala siya. Hindi siya sumunod sa otoridad ng Diyos.
Siya sumunod sa kanyang sariling otoridad at ng bayan. Kaya tinira si Agag na hari ng mga Melisita at yung mga matatabang mga hayo para kailang ihain. Sa Tagalog, sayan natin. Ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay, at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki, sapagkat ang pagiging magsik ay gaya ng kasalanan ng pagkukulam. Ang katangkatigas ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. Bakit nawala? Dahil hindi siya sumunod sa Diyos. God was not pleased. Dahil hindi sinunod ang kalooban ng Diyos. Yun ang problema doon. Hindi yung motibo. Maganda yung motibo eh. The motive was good. Makikita rin natin bakit di pinatay ng Diyos si David. Nagkasala siya. Pero meron pa rin pagpapanginod ng Diyos sa atin. Binibigyan tayo niyang pagkakataon. Pero may hangganan yung pagkakataon na yun. At parurusahan din tayo ng Diyos. Alam po ninyo, sa buong Biblia, makikita natin ang mga pagkakataon na kung saan ang Diyos ay nagagalak. Kailan siya nagagalak? Yan ang magandang bagay na bigyan natin ng pansin. Hindi siya nagagalak kapag pinapalitan natin ng kanyang kautusan. Gaya mong kaganda ang ating motibo. Hindi siya nagagalak pag tayo po'y nag-iimbento ng ating sariling paraan kaysa sumunod sa paraan ng Diyos. Ang Diyos hindi nagagalak kapag tayo may imbento ng mga bagay na hindi pinag-uutos ng Diyos. Kung isipin natin ang bagay nating ginagawin mabuti, kahit hindi ito ipinag-uutos ng Diyos, ay magagalak ang Diyos, nagkakamali tayo doon. Ang gagalakan ng Diyos ay nakasalalay sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Gusto natin maggalak ng Diyos sa atin, kailangan tayo sumunod sa kanyang kalooban. Hindi tayo magiging marunong sa ating sariling opinyon. Yun ang problema natin bilang mga tao. Kuminsan tayo nagiging matayog ang ating kaisipan at nagiging palalo tayo sa ating mga opinyon. Pero yun po ay hindi kagustuhan ng Diyos, mga kapatid. Ayaw ng Diyos yun. Sa Romans chapter 12 verse 16, be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Maraming mga bagay ang nagiging bunga ng pagkakamali dahil sa ating pagkagusto sa mga matataas na bagay. Once upon a time, sa Amerika, nung nagbabalikan na mga Amerikano sa tunay na daan, sa tunay na iglesia ng ating Panginoon, sila nagkaroon ng matayog na kaisipan kung paano bibilis ang pangangaral ng Ebanghelyo sa buong sanglibutan. At gumawa sila ng paraan, hindi paraan ng Diyos. Ano yun? The American Christian Missionary Society na siya naging organisasyon na nagsusugo ng mga misyonaryo sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Yung may kalooban ng Diyos. Hindi, inimbento ng tao yan. Lala rin po natin Tower of Babel, di ba? Gusto ng tao na makarating sa langit. Bakit ito'y pinahinto ng Diyos? Dahil hindi yun ang paraan ng Diyos para makarating tayo sa langit. Nag-iimbento sila ng sarili nilang paraan. Pero kung tayo po ay magiging mapagkumbaba at matuto tayo sumunod lamang sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay magagalak. God will be pleased. Kasimple lang po ang prinsipyo ng Diyos. Hindi man mahirap sundin. Ang Diyos ay simple lang. Gusto mo magalak ang Diyos, kailangan tayo sumunod sa kanyang kalooban. Upang maging may kabuluhan ang ating buhay sa mundong ito, ano bang layunin? Bakit tayo nilalang ng Diyos? Bakit tayo nandito sa mundong ito? Bakit nandito tayo sa mundong ito? Napakasimple na. Yun sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 hanggang verse 14. Nang siya Haring Solomon, inisa-isa niya mga bagay sa sanglibutan na ito. Kayamanan, kapangyarihan, etc. Ang sabi ni Solomon, lahat ay walang kabuluhan. Kabuluhan ng walang kabuluhan, ganyan. So,
Ecclesiastes 12:8, kahit doon sa chapter 1, sabi niya, vanity of vanities, says the preacher, all is vanity. Paano nagiging walang kabuluhan ng lahat ng mga bagay? Kapag hindi tayo sumusunod sa Diyos. Now, dito sa Ecclesiastes 12, verse 13-14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. Pag sinabing, this is man's all, yun lang talagang kahalagaan natin. Yun ang kahalagaan ng ating buhay. Ano yun? Matakot tayo sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga utos. Pag ginawa natin yan, God will be pleased. Kaya nga ito si Apostle Paul, nung siya'y malapit ng mamatay, God was pleased. Bakit? Sapagkat yun ang kanyang ginawa. Siya'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa 2 Timothy 4:6, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Why confidence? Bakit confidence si Apostle Paul? Dahil siya sumunod sa Diyos. Kung pupunta tayo, isa-isayin po natin. Si Noah, bakit siya kinalugdan ng Diyos? Na kahit po sa New Testament, nakasama ang pangalan niya sa lahat ng mga taong sumampalataya sa Diyos. Bakit? Basahin natin sa Hebrews chapter 11. Ano po? Dito po sa verse 7, by faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Naligtas si Noah. Bakit? Siya sumampalataya sa Diyos. Paano ang pananampalataya niya? Siya ba'y naniwala sa kanyang kaisipan lamang? O siya'y sumunod sa Diyos? At kung siya'y sumunod, paano ang kanyang pagsunod? Dito sa Genesis chapter 6, verse 22, at saka sa Genesis chapter 7, verse 5. Si Noah ay minutusan ng Diyos. Siya'y gawa ng taong at maglagay ng tigpapares na mga hayop sa loob ng ark. Yung malilinis ay 7 pares, yung marami 1 pares. Sinunod ba ni Noah yun? Paano niya sinunod? Pinalitan ba niya? Nagbigay ba siya ibang paraan? Nag-invento siya ng sarili niyang kaparaanan? Hindi. Sayin natin. Genesis chapter 6 verse 22. Thus Noah did. Ano? According to all that God commanded him, so he did. Ano sinabi niya? Ito'y ginawa ni Noah. Ayon sa lahat ay pinagutos ng Diyos sa kanya, yon ang kanyang ginawa. Sabi niya. Sa Genesis chapter 7 verse 5, inulit, and Noah did according to all that the Lord commanded him. At ginawa ni Noah ang lahat ng pinagutos ng Panginoon sa kanya. Sabi, kinalugdan ng Diyos. Yes. God was pleased with Noah. Nagalak ang Diyos kay Noah. Si Abraham o si Moses. Si Moses ay inutusan ng Diyos na gawin niya ang tabernakulo ng kapisanan. Later on, si Solomon, ginawa ng templo ang Diyos sa Jerusalem. Pero bago ang templo, ito isang tent, ay tabernacle. And dito sa Exodus chapter 25 verse 40, at ito'y kinote sa Hebrews chapter 8 verse 5. And see to it that you make them according to the pattern which was shown you on the mountain. Yan ang sabi ng Panginoon. Nung umakyat sa bundok si Noah, at nagtagal doon, ipinakita doon ng Diyos yung pattern kung paano gagawin yung tabernacle. Ginawa ba ni Noah? Ay ni Moses? Exodus chapter 40 verse 16. Thus Moses did, according to all that the Lord had commanded him. So he did. Pinalitan ba ni Moses ang anumang bagay o design o anumang bagay doon sa tabernacle? Wala siyang pinalitan. Ginawa niya ang lahat ng ipinagutos sa kanya ng Diyos, si Moises. At nagalak ang Diyos. Si Abraham, sa Genesis chapter 22, inutos ng Diyos sa kanya, ninayain niya si Isaac.
At ginawa niya. Gaano mo isipin po natin, gaano kasakit ka, gaano kahirap yung papatay mo yung kaisa-isang anak. Pero ginawa ni Abraham. Dito pa, tingnan siya, Genesis chapter 22 verse 12 hanggang verse 17. And he said, do not lay your hand on the lad, or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Hindi mo pinagkait ang yung tayong anak sa akin kanya. Verse 13. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide, as it is to this day. In the mount of the Lord it shall be provided. Verse 15, then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven. Pasinan niyo salitang ito, the angel of the Lord. Pero sino yung angel of the Lord? Tignan niyo sa verse 16. And said, by myself, I have sworn, says the Lord, because you have done this thing, and have not withheld your son, your only son, blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply your descendants as the stars of the heaven, and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. And in your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Was God pleased with Abraham? Yes. Bakit? Sumunod siya sa Diyos. So yun lang ang paraan. That's the only way that God will be pleased with us. How? Pag sumunod tayo sa kanyang kalooban, no more, no less, God will be pleased. Pero pag hindi natin ginawa yon, God will not be pleased, regardless sa ating motibo o sa ating layunin. God will not be pleased. Dahil alam ng Diyos kung ano ang mabuti para sa atin. Hindi tayo nakakaalam nun kundi ang Diyos. Kaya kailangan tayo magtiwala sa Diyos at sundin natin ang kanyang kalooban. That's the only way for God to be pleased with us. Kung magagalak ang Diyos sa atin, yan lang tayong paraan pag tayo sumunod sa Kanya. Pero hindi yun ang nangyayari sa atin. Kahit sa mga tinatag ng mga Kristiyano, hindi yun ang nangyayari. Nag-iimbento tayo ng mga bagay at paraan na hindi pinag-uutos ng Diyos. On the guise na ito'y mabuti. On the guise na ito'y makakatulong. Hindi po ata ganoon. Tignan natin ang aplikasyon ng ating lakaral sa mga bagay na ginagawa ng mga tao, kuminsan ng mga kapatid, na hindi pinag-uutos ng Diyos and therefore will not please God. Dito sa church benevolence, meron pa ang tinatawag nating Church of Christ na involved in this kind of benevolence. Dito sa Angeles City, Clark Church of Christ, ginagawa nila ito. Hindi lang maitatatwayan kasi in 1994, 1995, nagkaroon ng debate on that issue. At ang iyong lingkod ay tumayo para sa katotohanan at may nangaral na tumayo para sa kanila. Dito po sa church benevolence, ang kanilang sinasabi, wala namang masama, tumutulong lang tayo. Masama ba na tulungan ng iglesia ang mga nangangailangang hindi Kristyan? Masama ba yung kanila? Hindi po yun isang mabuting gawa? Nasaan na yung pagmamahal sa kapwa nyo? Yun ang sinasabi. Ito yung mabuting gawa. Tayo nakakatulong. Ang tanong, is God pleased? No. Why? It is not authorized by God. Hindi tayo, we are not authorized for the church to help needy non-Christians. Hindi, that's not authorized. Ang benevolence, church benevolence, ang pagtulong mula sa kabangtipan ng iglesia ay para sa mga nangangailangang kapatid lamang. Meron ba tayong katunayan? Oh yes. This is 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2. Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. Yun ang sabi ni Pablo. Collections for whom? Collection for the saints. Para saan yan?
Ito'y para sa pagtulong sa mga duka na nasa Jerusalem, mga dukang kapatid na nasa Jerusalem. Ang sabi ng mga kapatid na naniniwala na pwedeng tumulong ang iglesia sa mga hindi kapatid, sabi nila, tumulong din siya mga hindi Kristiyano kanya na. Alam po ninyo, ang katunayan ay ang makikita natin katotohanan na sa katunayan. Nung si Pablo ay pumunta sa Jerusalem para dalhin niyang tulong na nanggaling sa Achaia, sa Corinth, at sa Macedonia, sinong tinulungan? Tinulungan ba mga hindi Kristiyano? O tinulungan ng mga Kristiyano lang? Dito sa Romans chapter 15 verse 26. For it pleased those from Macedonia, 2 Corinthians chapter 8, and Achaia, 1 Corinthians chapter 16, to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem. Sino ba tinulungan nila? Yung mga dukang mga kapatid sa Jerusalem. Kanya, Tagalogin po natin. Ano po? Para sa kapakanan ng ibang mga kapatid. Sa Romans 15, dito po sa wika natin, para maunawaan po natin, ito po ang ating mababasa. Mao nga itong mabasa, sabi ng mga Bisaya. Dito po sa Romans 15 verse 26, ito ang ating mababasa. Sapagkat minabuti ng Macedonia at ng Achaia, nagawa ng isang ambagang laan sa mga duka, sa mga banal, sa mga banal na nasa Jerusalem. Kasama, tinulungan ba hindi banal? Hindi, wala tayong babasa. Tinulungan lang yung mga banal. Dahil yan ang kalooban ng Diyos. Kung sa kaisipan ng tao, walang masama yun. Pero sa kaisipan ng Diyos, hindi tayo no-authorize ng Diyos ng isang local church for its treasury will help needy non-Christians. Hindi po pinapayagan o binuutos ng Panginoon na tumulong ang local church mula sa kanyang kabangyaman o treasury na tulungan ng mga nangailang hindi mga kapatid. If a church will help from its treasury needy non-Christians, it is like Uzzah touching the ark. Kapag pinilit natin ng local church o local na iglesia mula sa kanyang kabangyaman ay tumulong sa mga nangailan di kapatid para tayong siusa na humawak doon sa kaban at pinatay ng Diyos. Hindi magagalak ng Diyos. Hindi yan pinag-uutos ng Diyos. Makikita rin po natin ang maraming mga churches, denominations, at kahit sa ibang mga tinatawag ng mga kapatid. They use instrumental music in worship. Anong sabi nila? Pinagbabawal ba ng Diyos ang paggamit ng panugtog? Meron ba tayong mababasa pinagbabawal ng Diyos? Yun ang kanilang pagmamatwid. Pero dapat nating tanungin, ang tamang tanong doon, inuutusan ba tayo ng Diyos na gumamit ng panugtog sa ating pagsamba bilang mga Kristiyano? Sa ating pagsamba sa iglesia? Inuutusan ba tayo ng Diyos? Meron bang otoridad ng Diyos na binigay sa atin na gumamit tayo ng panugtog sa ating pagsamba? Yun ang dapat na itanong. Hindi natin pinag-uusapan ng pagsamba ng mga Hudyo. Totoo, gumagamit sila ng panugtog. Ang pinag-uusapan natin ay pagsamba ng mga Kristiyano. Ano bang sinasabi ng Panginoon? Sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Sabi niya, singing with grace in your hearts to the Lord. Nasaan ang panugtog doon? Meron ba tayo makikita ng halimbawa sa Bagong Tipan ng mga Kristiyano ay gumamit ng panugtog sa kailang pagsamba sa Diyos? Wala. So kung gagamitin natin ang panugtog sa pagsamba, God will not be pleased. Hindi magagalak ang Diyos. Sabi, wala nang masama sa panugtog. Wala nga. Kung gagamitin mo yan sa di pagsamba, walang masama dyan. Pero the moment na ginamit mo panugtog sa pagsamba, that is evil in the sight of the Lord. Hindi masama sa paningin ng Diyos. Kaya nga, if we use instrumental music in worship, it is like Uzzah touching the ark of the Lord. Kung gagamit tayo ng panugtog sa pagsamba, para tayong sinusa na umamak doon sa kabahan ng tipan at pinatay ng Diyos. God will not be pleased. Infant baptism, Presbyterian Church, Lutheran Church, Roman Catholic Church, Orthodox Church, they practice infant baptism. Methodist Church,
sa kung gusto mo. They practice infant baptism. There is no direct command, apostolic example, or necessary inference for infant baptism. Wala tayong mababasang otoridad na galing sa Diyos na binyagan natin o bautismo ang mga bata o mga sanggol. Wala. Wala namang masama kanina. O sa paningin natin, wala. Pero ang pag-uutos sa bautismo ay binigay sa mga tao na meron ng kaisipan na upang sila sumampalataya. Ang binabautismo ay yung taong pwede nang sumampalataya. Di sa Mark 16:16 sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Paano gagawin ng isang sanggol yun? Paano siya sasampalataya? Wala pa siyang isip. Sinasabi rin sa Romans chapter 10 verse 9 to 10, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Paano ipapahayag ng sanggol ang kanyang pananampalataya? Hindi pa siya pagsasalita. Paano siya magsisisi? Repent, sabi, and let every one of you be baptized. Paano siya magsisisi? Wala pa siyang isip. And most of all, wala siyang kasalanan. So, if we baptize infants, it is like Uzzah touching the ark. Kung tayo po ay nagbibinyag ng mga bata, para tayong si Uzzah na humamak doon sa kaba ng tipan at pinatay ng Diyos. Hindi ito kalooban ng Diyos. Yung pong iba, they practice dedication of infants with sponsors o mga ninong at ninang. Kung minsan tinatawag ng Thanksgiving for infants. Wala rin tayong mababasang gano'n sa Biblia. Kung gusto natin magpasalamat sa Diyos, manalangin tayo magpasalamat sa Diyos. Yun lang ang expression ng Thanksgiving sa buong Biblia. Lalo sa bagong tipan, it's true prayer. Tayo nananalangin sa Diyos. Nagpapasalamat tayo. Hindi siya namang paraan. Magpapasalamat kayo na kayo nagkaroon ng anak. And you dedicate it. At meron ninong at ninang. What for? Well, hindi naman tayo inutusan ng Diyos na gawin natin yon, di ba? Ngayon, anong sabi nila? Where do we read? Sabi niya, our motive is good. Our motive is good, sabi nila. Ano bang masama doon kanina? Our motive is good. Bakit motive is good? Kami mga ninong at ninang, tutulungan lang namin naman yung bata sa kanyang paglaki kanina. Alam po ninyo, wala lamang ganun sa Biblia. Ang responsibilidad ng pagpapalaki sa bata ay nasa mga magulang. At bakit kailangan tayo maging ninong at nina para gawin natin yon? Kung sakasakali man, yung ba ang requirement para matulungan mo yung bata sa kanyang paglaki? Wala, di ba? Maganda yung motibo para makatulong kami sa paglaki namin. You don't have to do that. Para makatulong ka kung sakali man. At saka obligasyon ng magulang yun. Ngayon, pag ginagawa yan, where is the authority? Tayo ba'y nakarating na sa punto o panahon na gagawin lang natin na gusto natin gawin kahit wala tayong otoridad galing sa ating Panginoon? Di parang tayo si David at ni Usan yan. Nagawa lang sariling paraan ng pagtatransport ng Ark of the Covenant. Wala tayong mababasang gano'n. Ito po, parang silang palangan na ito Church anniversary. Sabi ng iba, that's not an issue. Ewan ko sa kanila, bakit sasabihin nila yun? Ang issue sa church anniversary, ang tanong nila, ano bang masama kung alalahanin natin ang pagsisimula ng ating local church? Wala. If that's the only thing, wala. Pero, saan ang otoridad galing sa bagong tipan? Na kapag ka inaalala mo ang
pagkasimula ng yung kongregasyon ay kinakailangan merong celebration o merong special church anniversary service. Saan natin mababasa yun? Wala man tayong mababasa ganun sa Biblia. That we celebrate our anniversary na may pagkain, with a special service, a drama presentation, ginagawa ng mga denominasyon. Bakit natin gagayahin yun? Wala naman tayong mababasa, di ba? There's nothing mag-announce ka. Oh, this is our 38th that's the year na tayo nanatiling isang kongregasyon. Walang masama doon. Kahit i-announce mo po sa kongregasyon. Mandalangin po tayo. Yun lang gawin nyo. Mandalangin. Pero gagawa tayo ng special anniversary service na mayroong kainan at ano pa mga bagay na ginagawa alongside with it. Wala tayong mababasang gano'n. That's unscriptural. Iparallel natin. Kung na-discover nila ang tamang panahon o tamang petsa ng pagkapanganak ng ating Panginoon sa Kristo, pwede na ba nating i-celebrate ng kanyang birthday? Hindi pa rin, hindi ba? Bakit? Na wala tayong scriptural authority to do that. Walang kapamahalaan galing sa Diyos. Meron mga ibang denomination o sayo mga churches of Christ that celebrate Christmas on December 25. Nagkakaroon silang special Christmas service. Parang ganun din yun. Kung walang authority to celebrate Christmas, there is no, for the church to celebrate Christmas, there is no also authority for the church to celebrate its anniversary. Na mayroong mga kainan, may mga special service, etc. etc. Wala tayong mababasang gano'n. Kapag ginawa natin yan para tayong suusan ay nawakan ng kaban at pinatay ng Diyos. Bakit po natin sinasabi itong mga bagay na ito? So we'll be careful. Mag-ingat po tayo sa mga bagay na ating ginagawa. Hindi ibig sabihin na naisip po natin gawin at sa isip natin ay mabuti at hindi naman pinagbabawal specifically na pwede natin gawin. Hindi Kinakailangan ito yung nanggaling sa autoridad ng ating Panginoon. Saan natin mababasa yung autoridad na yun para gawin natin ang isang bagay? Yan ang mahalaga. Dahil hindi po tayo katawan ng Panginoon, hindi tayong ulo. We do not decide. The Lord decides. Kaya nga po yung ilustrasyon sa Ephesians chapter 5. Di ba mga kapatid? Ephesians chapter 5. Ito, basahin natin. May tanong dito, maganda yung tanong nito. Sasagutin po natin yan, Brother Ordenisa. Sa Ephesians chapter 5, sino bang ulo? Tayo ba ang Panginoon? Ulo na susunod Susunod lang yung katawan. Basahin natin. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and is the Savior of the body. Hindi ba? Kahit sa Ephesians chapter 1, verse 22 to verse 23, basahin po natin. And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So, lahat ng mga bagay ay dapat sa kapamahalaan ng Panginoon. Maganda itong tanong ni Brother Jeffrey Ordenisa. Maganda ito, sasagutin po natin yan po. Regardless kung anong ginagawa ng mga kongregasyon sa mga bagay na yan, sa kanila yan, pero ang tinitingnan natin kung meron tayong authority. So, mag-ingat po tayo. God is pleased if we will do what He authorized. Yun lang, yung paraan. Otherwise, hindi magagalak ang Diyos sa atin. Pumunta na po tayo sa pagbati ng mga kapatid, mga tanungan. Ito po isang bagay na maganda. Dahil ang tanong po ay maganda. Ano po? Ay ka muna. Ito po sa mga nagtanong, yung una po makita na si, dito ko lang titignan sa aking cellphone. Si Brother Lelito Toraliza, na ibang Arabi kadakayamin kakapsat. May siya magandang gabi sa lahat mga kapatid. Noel Tanyalas, magandang gabi po sa lahat. Si John Bautista, good evening. Jocelyn Valiente, good evening po. Cyril Sumabal, good evening, Brad. Si Oljano Campo, good evening, kanya. Bernardo Camueda, may tanong. Jeffrey Rodriguez, may tanong. Gabriel Pos,
Good evening. Bunto po tayo sa tanong. Sabi rito, may tanong po, kapag may dumating na benevolence na ibibigay sa mga, ito po si Bernardo Camueda, na siya ibibigay sa mga kapasyaro ng linggo kung may dumating na bisita na hindi pa Kristiyano, bibigyan po ba natin siya ng benevolence? Hindi. Hindi siya Kristiyano eh. Ang benevolence ay para sa mga Kristiyano lang. Yun ang mababasa natin sa Bagong Tipan. Wala tayong mababasang utos o example o necessary inference na ang mga hindi Kristiyano ay maaaring tulungan ng iglesia galing sa kanyang church treasury o galing kung ang tulong man ay galing sa ibang kongregasyon, hindi natin pwedeng tulungan ng mga hindi Kristiyano. Alam, meron tayong necessary inference. Nagkaroon ng malaking kagutuman sa buong mundo, di ba? Acts chapter 11. At ang Antioch ay nagpasyang magpadala ng tulong. Sino tinulungan nila? Yung mga kapatid na nananahan sa Judea. Wala bang nagugutom noon na hindi Kristiyano? Meron. Pero bakit lang yun ang tinulungan nila? Ang mga Kristiyanong nagugutom. Dahil yun ang mababasang ipinagutos ng Diyos. Diba? So, hindi natin pwede bigyan niya. Kung gusto yung tulungan yung taong hindi Kristiyano, sa sarili nating pera. Sa Galatians 6:10 po yan. Bigyan natin siya sa ating sariling pera. Sa ating pera ng individual. Pero hindi sa church treasury. Meron tulong dito, meron tanong po rito. Ito si Brother Jeffrey Ordonez, kapatid. Hindi mo naunawaan ng scriptural authority. Hindi local church na nagdi-decide ng anumang bagay na ating gagawin. Ang ating Panginoon. Parang alam nito rito, you do not understand church autonomy. Para sa mga kapatid, if you are autonomous, pwede natin gawin ang mga bagay na gusto natin gawin. And that's wrong. Authority comes from Christ. Period. Tingnan niyo, basahin natin. Wala tayong mababasa na may local Thanksgiving katulad ng Preacher's Training Gospel, meeting wala rin tayong mababasa. Depende sa local yan. Kami may Thanksgiving. Hindi depende sa local yan, Brad. I'm sorry to tell you, hindi depende sa local yan. Ito depende sa ating Panginoon. Dito po sa pangungusap ni kapatid na Jeffrey Ordonez, with all respect, kapatid, hindi mo naiintindihan ang scriptural authority. Yung preacher's gospel training o preacher's training o gospel meeting, hindi natin mababasa yan. Pero may authority diyan. Yung tinatawag generic authority. Sinabi ng Panginoon, ipangalan ng Ebanghelyo. Sinabi pa yung paraan. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos sa paraan. So, pwede tayo magkaroon ng gospel meeting, radio program, gumawa tayo ng tracts. Yun ay nasa ilalim ng generic authority na ipangalan natin ng Ebanghelyo. Paano yung preacher's training? Sinabi ng Panginoon na yung mga, dito po sa 2 Timothy chapter 2, sabi ni Pablo kay Timoteo, kanya, turuan mo rin kanya yung mga taong, mga kapatid na may, tapat na kapatid na may kakayang magturo sa iba. Sinabi ba yung paraan kung paano natin sila train? Hindi. So malayang isang kongregasyon kung anong gagawin niya. Either na i-train niya yan linggo-linggo, o kaya turuan siya privately, o magkaroon ng preacher's training. Yun ang nasa ilan ng autoridad ng edification. You edify, papagtibayin. Yun ang authority doon. Hindi natin mababasa yung specific, yung paraan, yung expediency. Ang expediency, yan ang paraan para sundin mo yung kautusan ng Diyos na binigyan tayo ng kalayaan. Kapag gano'n ang ating pag-iisip, wala rin tayong autoridad sa church building. Meron ba kayong church building, Brother Jeffrey Ordoneza? Saan mo mababasa yun sa Biblia? Wala. Yung may authorized? Oh yes. Sabi ng Panginoon sa Hebrews 10:25, huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. So, paano tayo magtitipon kung walang lugar na pagtitipunan? Doon po mapasok yung church building. Ganon din sa Lord's Supper. 1 Corinthians chapter 11. Kailan ba ginagawa pagka kayo nagkakatipon? So, may isang lugar na pinagtitipunan. Ano yun? Pwedeng church building, pwedeng bahay, pwedeng mangupa tayo ng lugar. Wala tayong mababasang gano'n, pero yun ay authorized. Dahil binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos kung saan tayo magtitipon. Sa 1 Corinthians 11, in other words pala, ang dapat pala nating pag-aralan dito is scriptural authority. Hindi natin naiintindihan ng scriptural authority, Brother Ortonisa. So dito sa 1 Corinthians chapter 11, basahin po natin. Hindi ko kayo inuinsulto with due respect, mga kapatid.
Walang mali. Mayroong mali sa Thanksgiving. Wala tayong authority. Yun ang mali. Inisip lang natin yan. Saan natin mababasa yung ginagawa sa Thanksgiving sa Bagong Tipan? Wala naman. Wala naman tayong nakitang nagpapasyahan ng mga Kristiyan. Nagkakainan sila sa loob ng church building. Wala naman tayong mababasa. Hindi ba? Katulad lang yan ng nagse-celebrate ang birthday sa loob ng church building. Sino nag-uutos na hong? Wala naman tayong mababasa. Wala tayong generic authority. Wala tayong specific authority. Ba't natin gagawin nyo? Ang nangyayari ngayon, tayo na susunod. Kung anong gusto natin gawin, yun ang ating gagawin. Which is wrong. Para tayong siusa na inawakan yung kaban at sipinatay ng Diyos. Dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 20 kanya. Therefore, when you come together in one place, it is not with the Lord's Supper. Mayroong lugar na kung gagawin niya. So, pwede tayo magpatuloy ng building, pwede tayong gawin sa bahay, o pwede tayong magrenta ng lugar. Pero may lugar. The place is generic. So, pumili ang church kung saan lugar gusto niyang gawin. So, mayroong mali. Mayroong mali sa church anniversary. Mayroong mali sa church Thanksgiving. Bakit? Wala tayong mababasa. Wala tayong autoridad, whether generic or specific. Yun ang dapat po nating imbes na sabihin, nasa local yan. Wala sa local yan. Na kay Kristo yan. Di ba? Yan saan natin makikita yan? Okay, hindi natin pinipilit sa inyo mga kapatid. Kung wala kayo nakikitang mali, harap tayo sa Panginoon. Hindi ba natin nakikita yung mga ipinarusaan ng Panginoon na gumagawa ng mga bagay hindi pinag-uutos ng Panginoon? Kung hindi natin gusto pansinin yan, nasa atin yan. Pero pero sa aking pag-aaral sa Biblia, may mali dyan. Sorry to say, with due respect, sasabihin ko kay Brother Jeffrey Tonesa, may mali dyan. Gusto mong patunayan na walang mali, you have to prove it na walang mali. Hindi pwedeng sinabi natin walang mali. You have to prove it na walang mali. Yan ang challenge sa inyo, mga kapatid. Kung ating pinagpipilitan o sinasabi na walang mali dito, you have to prove it na walang mali. You have to cite direct authority, direct command, prove apostolic example, o kaya necessary inference, o kaya generic authority. Binigyan tayo ng utos ng Diyos na binigyan tayo ng kalayaan gawin ng isang bagay. Nasa saan doon? Para patunayan natin sinasabi ng Thanksgiving, church anniversary, etc. Di ba? Ang atin lang po rito ay para sa safety natin. Makatiyak tayo na hindi tayo maging katulad ng usap ni David. Nagawa na sariling paraan kaysa sumunod sa paraan ng Diyos. Yun ang appeal natin. Wala naman, hindi man tayo galit or something personal, hindi naman po. Kailangan lang natin talagang usisain, pag-aralan, search the scriptures, patunayan natin kung tunay nga yung mga bagay nito. Not by tradition o nakagawian. Yan ang problema kuminsan. Nakagawian na. Pero hindi naman tinignan yung bagay niya kung ito'y nasa Biblia o wala. Maraming salamat po sa inyong mga tanong. We appreciate your questions. We respect your opinion. Yun po sa inyo. Pero we do not accept them. Iba po yung respect at accept. You are entitled to your opinion, pero we do not accept it na ito'y kalooban ng Diyos. Mayroong malaking pagkakaiba doon. We will respect one another, okay. Pero we will not accept ang isang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Yun lang ang sa akin, mga kapatid. Kaya nga po tayo nangangaral dito. I think we will appreciate your question kasi natututo tayo. Bawat sa atin natututo tayo, may nakikinig sa atin na matututo rin. Huwag lang po tayo maging saradong kaisipan. Ating espiritu yung nararapat. Kasi nakita ko yung kahit po yung mga liberal sinasabi nila, kung tutulong o hindi tutulong sa hindi kapatid, nasa kongregasyon niyan kanila. Wala sa atin yan. Nasa ating Panginoon yan. Iulitin po lahat. Nasa ating Panginoon yan. Wala sa atin yan. Sa Gawa, chapter 17, verse 11, dapat ganito pong spirit. Maganda sana kung ganito yung spirito natin. These were more fair-minded than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness and searched the scriptures to find out whether these things were so. Anong spirito nila? Ang nangaral si Pablo, pero tinanggap nila, pero sinalisik pa nilang kasulatan. Hindi ba? Kung patunayan kung totoo o hindi. Si Bernardo Gamueda ganyan. Regarding po sa tradition, tulad ng circumcision, hindi po pinag-utos sa New Testament
na matuloy ang mga Kristiyano physically, but bakit po tinuloy ni Apostle Paul si Timothy? Hindi tinuloy ni Pablo si Timothy dahil ito pinag-uutos. Tinuloy ni Pablo si Timothy dahil si Timothy at si Pablo ay nangangaral sa mga Hudyo. At kung hindi niya tutuloyin si Timoteo, hindi siya tatanggapin ng mga Hudyo. Yun ang dahilan doon. Pero hindi siya tinuloy para sa maligtas. Sa Old Testament, kailangan ka magpatuloy. Dahil papatayin ka nila pag hindi ka nagpatuloy. Naalala natin ang asawa ni Moises na pinagalitan niya si Moises na hindi niya tinuloy ang kanyang mga anak. So makatwid, sa Old Testament, you have to be circumcised. Sa Bagong Tipan, walang pakialaman Diyos kung magpatuloy ka o hindi. Walang kaugnayan sa kaligtasan mo. Basahin po natin sa Acts 16, ano po? Sa 1-3. Basahin po natin bakit siya tinuloy. Bakit si Titus hindi tinuloy ni Pablo? Sapagkat si Titus ay hindi Hudyo, siya isang Gentil. Basahin natin. Then they came to Derbe and Lystra, sa 16 verse 1, and behold, a certain disciple was there named Timothy, the son of a certain Jewish woman who believed, but his father was Greek. Kaya hindi siya tuloy. He was well spoken of by the brethren where at Lystra and Iconium. Paul wanted to have him go on with him. And he took him and circumcised him because of the Jews who were in the region, for they all knew that his father was Greek. Alam na mga Hudyo, hindi siya tuloy dahil ang kanyang ama ay Grego. Kaya tinuloy siya ni Pablo para makasama niya sa lugar na yon na marami mga Hudyo. Yun ang point doon, di ba? Hindi tinuloy ni Pablo si Timothy dahil sa tradisyon, hindi. Dahil sa mga Hudyo, para kahit mangaral siya sa mga Hudyo, tatanggapin si Timoteo. Dahil alam ng mga Hudyo, ang tatay niya ay Grego. So most probably, hindi siya tuloy. Hindi nga siya tuloy. Kaya tinuloy siya ni Pablo. So, mayroong malaking pagkakaiba yun. Sa Old Testament, kailangan ka magpatuloy dahil kung hindi, kay papatayin. Sa Bagong Tipan, kay magpatuloy ka kay hindi, it doesn't matter. Hindi tinitignan ng Diyos yun. Sa Galatians chapter 6, yan ang ating mababasa. Sabi rito ni Pablo, sa verse 15 ng Galatians chapter 6, for in Christ neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but a new creation kanya. Ang mahalaga sa Diyos kay Kristiyano, hindi kung tinuloy ka o hindi ka tinuli. Yun po sagot sa tanong ni Brother Bernardo Gaway. Maganda po yung tanong na yan. Marami pang magandang halimbawa dyan. Bakit si Pablo pumunta sa templo at binayaran niya yung vow? Magandang tanong yan. Pag-aralan niyo sa Acts chapter 25 o 24 yata yan. Yun ay dahil sa isang Hudyo at sa Israel, ang kailang batas ay ang kautusan ni Moises. So, kay isang Hudyo at kay Kristiyano ka nasa Israel, sumusunod sila doon, hindi bilang isang kautusan para maligtas ka. Pero dahil dito, yun ang kautusan ng lugar. Pero sa ibang lugar, hindi gano'n. Maaaring ito yung pag-aralan po natin sa ibang pagkakataon. Marami sila pa rin sa inyong mga tanong. Sabi ko, with due respect, we respect one another, not necessarily that we accept yung mga bagay na hindi natin mapapatunayan tama. We can respect. Walang problema yan. Pero respect doesn't mean compromise. Kasi meron na rin respeto lang mga kapatid, respeto lang. We can respect, but we do not compromise. Magkaiba po yung dalawa. We cannot compromise. Pag sinarespect, minsan pabayaan na lang nyo kami. Hindi pababayaan namin kayo. Pero hindi namin sasabihin, tama yun. Dahil dapat base yun sa banal na kasulatan. Hindi yan ayon sa lokal. Ulitin natin. Yun ay ayon kay Kristo. Dahil lahat ng mga bagay kanya, ulitin po natin bilang panghuli, sa Ephesians chapter 1, as paano ba naging Panginoon, ulo ang Panginoon sa iglesia? Sa lahat ng mga bagay kanya. So hindi yan ayon sa lokal, ito'y ayon sa ating Panginoon. Ephesians chapter 1. And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. Over all things to the church. So ibang ginagawa natin ay kalooban ng Panginoon. Yun po ang iiwanan po namin. Iwanan ko sa inyo. Salamat. Ito'y magandang exchange para tayo matuto. Walang emosyon, kundi
Relax lang tayo. We will respect, pero we will not compromise. Tandaan po natin. The fight is on, the trumpet sound is ringing out, the cry to arms is heard afar and near. The Lord of hosts is marching on to victory, the triumph of the right will soon appear. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner over us, we'll sing the victor's song at last. The fight is on, arouse ye soldiers brave and true, Jehovah leads, and victory will assure. Go buckle on, the armor God has given you, and in His strength unto the end endure. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner over us, we'll sing the victor's song at last. The Lord is leading on to certain victory. The bow of promise plants the eastern sky. His glorious name in every land shall honor be. The morn will break, the dawn of peace is nigh. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner over us, we'll sing the victor's song at last. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid. Hindi ko alam kung nakikita pa nyo ngayon, pero tayo manalangin. Ang banal kayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na kami mag-aral, magkakasama sa impapuwid. Buksan po nyo ang amang kaisipan po namin. Bigyan nyo kami espiritu ng kapakababaan. Pantagapin lang po namin ang inyong kalooban ng Diyos. Patawarin nyo kami, Ama, sa mga pagkakamali at pagkakasala. At naway bigyan nyo kami ng karagdagan ng buhay sa araw ng bukas. Nawa, Ama, naasa mo namin ang pagdating ng aming Panginoon para makarating na kami sa aming tunay na tahanan sa langit. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming pagkakamali. Ang lahat na ito ay aming hiningi, pinagpapasalamat sa Panginoon Hesus Kristo. Amen. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Take care. Sa Biyernes mo, 1 Corinthians chapter 1 verses 1 to 9 yung ating pag-aaral. Maraming salamat, mga kapatid. Hindi pala, chapter 10 hanggang matapos. Maraming salamat.